Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito mga kaibigan, latest update kay Pastor Apollo Kibuloy. Inamin ng diretsahan ng dating Pangulong Duterte. Alam niya ang pinagtataguan ng kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Aba, hindi kaya tinatago ito? Ni Digong? Saan ba nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy Digong? Sapagkat ayon sa iyong pag-amin, ay alam mo ang pinagtataguan niya. Baka tinatago mo diyan sa bahay mo lang. Hindi. Hindi ba? Ay saan mo nga tinago? Ay dahil walang kagatol-gatol na inamin mo na talagang alam mo eh. Di ba? Ituturo. Kaya ho ba ito? Ito na ba ang daan? Ito na ba ang panahon para ituro ni dating Presidente Digong ang tunay na pinagtataguan ni Kibuloy? Mainit na usapin mga kaibigan ito. Alamin po natin yan pong lahat ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, unahan ko na po kayo, hindi po ito fake news. Mapi-fake news lang po kayo kung hindi nyo po lubos na maunawaan ang ating kaunting pagtatalakay. Kaunting paalala lang po. Kaya't kapag may pagkakataon po kayo, ay unawain, alamin, at kapag may pagkataon, muli kong inuulit, patapusin po ang video. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Nagpapaalala lang po ako, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil alam niyo ho, bilang isang nagbibigay ng komentaryo, public opinion, kung papanoorin nyo lang po, ay kaunting porsyon ng aking tinatalakay ay hindi nyo po lubos maunawaan. Dahil ang pinakabuod po nito, highlight, ay ang pinaka-climax ay nandiyan po sa parting part ng gitna ho. Muli po shoutout sa lahat po ng sumusuporta. At dito ho, bibigyan po kayo ng kakulangang resibo. Nandiyan ho sa screen, ipa-plus ko ho. Buhat sa ABS-CBN. Nandiyan po ang resibo. Pag sinabi nyo pong fake news to, tinalakay na po natin to, nasa screen, ay ibig sabihin po ay fake news ang ABS-CBN. Yun po isang public opinion lang. Dahil tayo po ay nagbibigay lang ng anumang komentaryo na nagbabatay ho tayo. Katulad po nito, nagbatay tayo sa ABS-CBN. Mga kaibigan, naka-plus so diyan sa screen. Hindi po tayo. Ika ngayon nagkakaroon ng sariling kuro-kuro. Nagkakaroon po tayo ng pagsasaliksik. But anyway, kung hindi nyo po maunawaan at maintindihan, ay nirerespeto ko po ang inyong mga public opinion. Ito, buhat sa ABS-CBN, alam umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Alam daw. Maliwanag. Nandiyan po. Hindi na po tayo magdududa. Di po ba mga mahal kong taga-subaybay na aminin niya po ito kung saan nagtatago si Kibuloy dahil noong pa man ay nandyan ho ang pagdududa ng taong bayan sa maniwala po kayo sa hindi. Isa, di umano, na itong si Digong ang nagbibigay ng proteksyon dito ho kay Kibuloy. Unang-una, sila ho ay magkaibigan. Pangalawa, siya ho ay ginawang administrator ng kanyang napakaraming ari-arian. Itong si Digong ho. Kaya't kung wala hong proteksyon dito kay Kibuloy, ito po ay matagal na pong nahuli.
May kasunod po. Nandiyan. Ating ituloy po. Kibuloy, pero aniya, hindi niya ito sasabihin. Naku po. Ano po ang reaksyon nyo dito mga kaibigan? Dito sa ating tinatalakay, ulitin ko, alam umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy, pero aniya, hindi niya ito sasabihin. Parang bata lang, ginagawa tayong uto-uto. Bigyan kita ng candy. Digong, ituro mo lang si Kibuloy, baka ituro mo. Ano ba ang gusto mong premyo? Para ano ba ang gusto mong mangyari? Dahil ano ang gusto mong kapalit? Ano ang gusto mong plea bargaining? Para maituro mo. Talagang matindi si Digong mga kaibigan, di ba? So maliwanag po kung totoo man ito, mga kaibigan, maliwanag po dito ang pag-amin ni dating Presidente Digong na talagang alam niya ang pinagtataguan nitong si Kibuloy. Ayon po dito sa kanyang isiniwalat. Ang tanong, wala po ba tayong batas na nasasakop dito na kapag alam mo ang isang tao katulad niyang umamin ho, ay magkakaroon po ng kaukulang kaso? Ako pinagtatanong lang kasi hindi ko alam. Kasi matagal lang sinasabi ng tagapagsalita ng PNP na sino man ang nagkukupkop at sino man ang may alam o kinukupkop sa taong may warrant of arrest, wanted, ay liable ho. Para ito ay kasuhan. Kaya't nasabi ko po yung data puwat, hindi po ba liable? Hindi po ba pasok itong si dating Presidente Digong nakasuhan ng ganon? Dahil nandyan ho maliwanag ang strong evidence. Alam niya ang pinagtataguan ni Kibuloy. Hindi po ba pasok yan doon sa tinatawag na sino man na nagkukupkop ng taong wanted na may warrant of arrest ay pwedeng kasuhan? Ako po ay nagtatanong lang. Shoutout PNP, tagapagsalita ng PNP, kayo po ay laging sinasabi paghaharap sa social media na makakasuhan. Ay sana huwag lang po kayo puro salita lang. Yan ang galing nyo magsabi. Tagapagsalita ng PNP, wala pa kayo nakakasuhan eh. Ayan ang pagmamalaki nyo na sinasabi nyo na sino man nagkukukup ay makakasuhan. Puro kayo salita ng makakasuhan. Ba't kulang kayo sa aksyon? Yan ang itatak mo, tagapagsalita ng PNP. Pinapaalala ko sa iyo. Baka kakalimutan mo. Mahirap po yung ganyan. Walang kaukulang proteksyon ang batas na yan. Katulad na yan, mayroon ng strong evidence ang pag-amin. Wala po ba kayong kaukulang aksyon? Ay tutularan ho ng iba yan. Tutularan ng kahit sino man yan. Sino man yan. Ako pala. Kahit alam kong isang wanted. Naika nga po ako ordinaryong tao. Alam ko, kapitbahay ko yung wanted. Hindi ko ituturo. Pwede pala yun. Kita mo si Digong. Pwede pala yun, di ba? Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ito, mga kaibigan, ituloy po natin. Nasana. Andali lang po Ituloy po natin itong statement. Paliwanag po ni dating Presidente Digong. Ito, ayaw siguro ni Pastor mag-surrender Magtago ka na lang. Duterte told reports in Tacloban. Naku po, kita nyo ho? Tama po ba yung kanyang mga binitawan na mga pananalita kung ayaw mo mag-surrender, Pastor? Ikaw ay magtago na lamang. Di ba? Gabi na ho yan. Dahil kaibigan niya, wala na tayong makukuha ganito parang pinaglalaruan lang ni Duterte, ni Digong. Itong gulong ng warrant of arrest, pag ganyan ang mga estilo, wala ho tayo makukuha diyan. Nakapakipakinabang, kita mo, naging presidente ka ng Republika ng Pilipinas,
Instead na makatulong ka dito sa paghuli ho, ay parang nililito pa eh. Nililito pa ang mga ika nga po tagapaghuli dito. Ituloy po natin kung bakit ko nasabi. Pero kung tatanungin mo saan si pastor, alam ko. Inamin niya talaga eh. Kung tatanungin mo kung nasaan si pastor, alam ko. Ayon po kay Duterte. Alam ko kung nasaan si pastor, pero secret. Naku po, parang bata ka lang. Para kang grade 4. May pa-secret-secret ka ba? Ganyan bang huwaran? May kapupulutan po ba natin ng aral to? Kapupulutan po ba ito ng pagtulong? Kahit kaunting pagtulong sa dito para kung ano man ay ka nga po maitulong niya, may ambag para na sa ganun ay matiwasay, mapayapa na paghuli dito kay Kibuloy. Hindi eh. Pinapagulo niyo pa ang sitwasyon. Kita mo parang bata. Ulitin ko. Pero kung tatanungin mo saan si pastor, alam ko. Alam kong saan si pastor, pero secret. The former president who once ordered a manhunt for convict legally released under the good conduct time allowance lawsuit. Nako po, may pasabi-sabi kang ganyan. Mga kaibigan, gusto ko pong kunin ang inyong reaksyon. Kayo po ba ay naniniwala na ituturo ito pagdating ng araw? Pag alam nyo, ngayon ay inamin niya pa dyan na alam niya ang kinaroonan ng kanyang kaibigan na si Kibuloy. But kung siya ay tatanungin, ang sagot niya ay secret. Kayo po ba ay naniniwala? Malay nyo, balang araw, other day, ay magbago ang isip niya at ituro niya itong kanyang kaibigan na si Kibuloy para mahuli. Ituro ang exact na pinagtataguan. Any reaction, diyan po sa comment section, pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Makakaasa po ba tayo mga kaibigan dito? O wala tayong maaasahan? Abangan po natin. Dahil mukhang pinanindigan niya na talagang alam niya. Medyo, kung ako po magsusuri dito, ay mukhang pinapaikot tayo nito. Bagamat alam niya mga kaibigan, na talagang naniniwala ako, alam niya. But mayroon dito, siyang ibang layunin pa. Kung bakit nasasabi niya na secret kung siya ang tatanungin. Mayroon pa siya ibang adikain dito, mga kaibigan, na pwede na gamitin niya itong si Kibuloy para sa kanyang isa pang hidden agenda. Alam kong nabiting kayo mga kaibigan, talakayin po natin sa susunod nating vlog kung ano ang ibig kong sabihin, ang gusto kong ipunto dito. So maliwanag po dito, hindi pa nahuhuli si Kibuloy, at alam ang pinagtataguan ni Kibuloy ayon po kay dating Presidente Digong, at hindi po natin alam kung ituturo niya talaga ito pagdating ng tamang panahon. Diba? Kabang-abang po, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, isang like lang po sa video na ito, at diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.